Good day, everyone. So today I will create a demonstration of these items. Uh, so welcome to the demonstration series. First, we will talk about or create and apply JDialog or model in our Java project and JDate GDate chooser, release, text field, review buttons, checkbox, combo box, and how can we retrieve or get the current date and time, and also to format the date as well as the time into preferred format, and how can we save data to an array of objects, and of course we will talk about action buttons na nasa table, no? Yung mga action buttons na i-apply natin doon. And of course, lastly is to generate test report into an Excel form. So, okay, so we will start by creating a JDialog or a model. Okay, so JDialog class is a pop-up window used to display message or messages or gather information from the user. Yung mga, kung gusto nato na ay mga user inputs na mo pop up or user form or any forms na kailangan ninyo mag-ask ng mga input from the user is mogamit ta og dialogue to show those forms. Okay? So, sisimulan na natin. First thing to set up is make sure that you have the button kung unsa ang mo trigger nga mo pop up to ang dialogue or ang pop-up window. And since na this kani ang ilahang project is about laboratory request and results management application, is they have test request, which is they have test request table to show all the tests requested by the patients, and of course na ay button din hino na kani nga button is para mag-create og forms or transactions or new test requests. Okay, so ang purpose ni ani is to show the dialogue form. Okay, nga mag-input si user og patient name, age, or contact number, or etc. Okay, so saan man nato mag-build or saan nato pag-start para makapag-create ta og dialogue dinhi sa atong Java application. First is kailangan nato ang form mismo. So ang form mismo is mag-add lang ta dinhi kung asa ninyo siya ibutang nga package. Dito lang mo mag-right click and then no, and then JPanel form lang ang ato ang himuon, no? JPanel form. And then i-rename nato since in ano ni siya, test request form, so i-rename nato na test request form. Again, this is a JPanel ha, JPanel form. And then click finish. And then after that, inyuhang i-resize into preferred size, add text, and ano. So, kung mag-add mo og mga components, naa naman may design daan. So, just copy the components na kailangan ninyong i-apply. For example, nagkopya ko og kaniya. Di ba? And then, make sure kaniya nga panel is inyong iset ang layout into absolute so that we can place our components, no, na tawag ani kana ang kung asa nato siya i-place sa part ani nga panel dito ra gyud siya and then dili siya gubot. Okay, so this one here is label lang sa, let's say transform, and then we will add a button. So magkopya lang kog button nga naa na dinhi, kopyahan nako, ibutan nako diri, paste nako dinhi sa baba, and then ano siya save. Kaning button is to save data, no? So, change na to ang variable, and then change the icon. Wala na, di na natabutangan sa og icon. And then, mo ni siya, no, save button.
So, kung gusto niyo i-center or i-left aligned or right align ang text sa sulod sa button, labels, etc. So, properties lang na siya. Ato lang mo sa iyang horizontal alignment to change the ano, um, plaster no sa text sa sulod sa button. Find the horizontal alignment. I can't seem to find it. So, where is it? Yan na horizontal alignment. So, naka-left siya. So, center nato siya. No. Then, make sure that you change the variable into um kung sa iyang purpose. Okay mo imong ipangalan. And then, kana lang sa. Okay? Pwede po ta mag-create og another button for cancel. So, cancel. Ganyan. Tapos, change the variable into cancel. And then, change the color para may distinction ang mga buttons. Let's say, grayish. Pati ang borders, guys. Basta i-style lang ang mga components niyo sa style na gusto niyo. No? To change the color of the text, foreground lang ang property. Okay, because that's it. So now I save button and cancel button of this form, and then we want now to show this form when the button create is clicked or has been clicked. Okay, so let's start to code. Pag nag-error siya. So nagikopya ramang good na to ang yeah. So since nagikopya ra na ako ning button din gikan sa test request na apil ang code pag copy. And then nag-error na din siya paabot din hino. So ayaw mo kabalaka kung mag-error lang, i-delete sa to ninyong code nga mga nag-error. Okay, so nganong magkopya man ta kay na-change naman gud ang font size. Ano yung font style? So, bali, na-style na siya ba? So, para sa inyo ha, mas ma-lessen ang time to design sa inyo mga components. Kung naa na mo na-design, mao lang to inyong kopyahon and then i-change lang din ang mga variables, ang text, ganon. Okay, so let's go back to showing this test request form. No? Gusto na ako ipasabot sa inyo ha kung let's identify kung sa man nga button ang i-trigger nato para mo show to nga dialog. So dinhi kani nga button, ang create button, pag i-click niya siya, mo show to ang dialog. Okay, so since na kani nga button ang mo trigger, so i-click lang na siya kung diha sa inyo ha, unsa nga button ang mo trigger, i-click lang na siya, i-right click and then adto mo sa events and then select ang action and then ang action perform. Pag click anang action perform, it will lead you to your source code. Okay, so here. Dinhi sa sulod sa event or action event na method, no? Pag i-click ang button, mao niya ang iyahang i-perform. Okay? So kung unsa instruction nga naa sa sulod dinhi, mao iyang buhaton. So since na ato lang ipatunga ang modal, ang atong una nga buhaton is ang class instantiation of the panel nga gusto nato himuon as a modal. So since sa test request kaniya siya no, test request form.java no man siya. Mao niya ang atong ipatunga. Okay, dito sa dialog. First, mag-class instantiate. Tawagon lang nato ang pangalan sa class test request form or kung unsa inyohang gipangalan din ha, add product form ba kaha or document request form ba kaha ang inyong gipangalan. So, mao po yung ipangalan tawagon ninyo, no? So, make sure that ang spelling, the exact word or text or the exact name dapat parehas. Okay? Then, butangan nato siya og identifier. Let's say, PRF lang is equal to new. Di ba ingani man ta mag-class instantiate?
After ana is gusto nato kay dialogue man ni siya class, related man ni siya sa pag-save. Gusto nato na ipasa ang class sa iyaha. Ipasa nato ang class kung asa ang mga data nga mga naka-save. So dinhi since na ang mga data nila is naa sa main class which is the J-frame of this project, kani si main naa dinhi tanan ang data no ibali mao ni siya ang sudlanan sa mga data. So dapat isa ra ka class or page ang sudlanan dili kay nagkatag-katag naamoy test service nga ari dinhi naapod moy test service sa request panel dinhi. So ang inyong data dili na siya ma-consistent. Okay? So dapat isa lang no, naa lang siya tanan sa main. So since nga naa tanan sa main and then we want to access this data from the other panels or at sa outside ani nga class, kailangan nato ipas ang main didto sa lain-lain nga mga class or panel. Okay? So, para mapasa na to siya, since nga naa naman ni siya dinhi nga ilang gibutang nga gipasa ang main dere, no, mara ilang code, naa naman sila'y, ayan, naa naman sila'y main, no. So, kaniya si main ang atong ipasa. Kaniya siya class is constructor method. Balik ta dito sa, mo trigger nga, design kaniya siya. No, balik ta diri, then click. So, ipasa na to si main. Pagkahuman, mag-instantiate ta kay JDialog. Pangalanan nato siya og dialog. Is equal to new JDialog na class. Then, ganyan. Sa sulod sa parameter aning JDialog na class or constructor, diha ta magbutang og mag-import ta og java.out, then naa dito si frame. Kibali maghimo ta og new frame for this dialog, no? Ingani lang nga format, awata lang na siya. And then next na parameter is the title nga mo show dito sa ibabaw sa dialog. Dito sa kanaang iyahang toolbar parehaan din dito sa taas, no? So since na test request, create test request, ang inyong din na is to add product. So, ang inyong iwat ang add product. Create test request. Then, ang ikatulong nga parameter, napatay ikatulong nga parameter. Okay? So, ang ikatulong nga parameter ani is kung ang imong modal ba is imo bang tawag ani i-control ba nimo ang interaction, no? True or false. Next, natong buhaton is mag-set na ta og content pane sa ato ang JDialog. JDialog set content pane. Ang atong iset content pane is ang atong iset sa iyaha is kani ang atong gi-instantiate nga si TRF. Then after that, dialog, this is very important. Sundan lang ninyo para mas madali pa. Then JDialog dot dialog dot set location relative to null, and then last is ang pag-set visible. Pinaka-important na ano siya sa pinakaulahi. Set visible to true. Okay, so this is the following codes are to show the dialogue, and then ang iyahang content is ang test request form na atong gibuhat kani. Okay? So nag-error ni siya class is because of ingon niya ang test request form daw na class is walay arguments, pero ang iyahang nakita dinhi is naa. So atong i-check ang class nga test request form, mao man ning test request form nga atong gibuhat, adto ta sa iyang source code to check if ayan, ang iyahang class constructor ana is walay parameter, meaning to say that we should not pass any value. Dapat dili ta magpasa kay ang modawat is wala may placeholder dinhi. So to make sure that
naatay mapasa or naay mo receive sa atong ipasa, kailangan nato ma-understand kung unsa atong ipasa nga data. Okay? So let's say atong ipasa is 10 number. So dinhi sa atong test request form, integer. Ganyan. Halimbawa, ID imong gipasa, ganun. So dili siya mag-error. Kay naa na may isa ka placeholder nga mo receive sa dinhi, no, sa iyang pagtawag. Okay? Kung halimbawa, string ang imong gipasa, di ba? Mag-error na siya. Nga naman, ang iyang nakita dinhi is ang naa sa constructor is as tawag ani ang naa sa constructor mo receive og integer, na di ba? Mo receive siya og integer, pero ang gipasa is a string. Dili gyapon pwede. Okay? So let's make sure that if unsa nga data ang dawaton, maupod ang data type sa atong ipasa. Example, kung si main ang atong ipasa, mag-error ni siya. Ingon niya, ang main cannot be converted to int. Okay? So pag ingana na gani, let's go to the class. Oh, unsaon pag-convert ni main into integer? 'Di ba? Kay ang integer man iyang placeholder. So since na object nga main ang atong gipasa, dapat si main class pod ang atong ibutang diri. Mag-initialize tag main. Kana. Nag-error ni siya class is because of it needs to be imported because ang main is nakabutang sa lahi nga package, ang kaniang test request form nga class is nakabutang pud sa lahi nga package. Okay? So, ayan, mo ni siya, nag-import. And then, naaman tay i-receive, dapat naapod tay global variable para ma-apply, no? Magamit nato anywhere in this page or anywhere in this workspace ang main. Okay, so that main na dayon ta is equal to main from the local variable nga naa aning constructor. Okay, ayaw mog libog ana basta kani ang naka-color pink, this is global. No, naay distinction sa global variable o naay distinction sa local variable. Ang local variable makita nimo it's plain black. Pero pag global, it's plain pink. Okay? So, now, ayan, wala na tayo error. Okay? So, again, right-click sa button, events, actions, and action perform, and then ganito. Mao dayon ni imuhang code nga himuon. Okay? Kung ang imuhang panel is lahi ang ngalan, lahi pud og ngalan, dili kay ang inyong gingalan ni dinha is test request form ra pod. What if pang project pang product na siya or pang document request, di ba? Or pang add task. So lahi ang ngalan, di ba? So kania dapat mao niya ang format class name identifier is equal to new class name and then ang parameter. Kung walay parameter, di wala. Pero I'm sure dapat naa gyud na parameter kahit isa. Kay kinsa man tong nag-hold sa mga data. Okay? So since na kaniya sa ilahang project is ang mga data nila is naa sa main nga class, naa diri tanan. Okay? So kailangan nato mapasa anywhere dito sa mga lahi-lahi nga mga pages ang main. Okay? So let's try to run this program to see if mo tunga ang atong dialogue. So mao ni siya. Pag-click sa button, oh, ayan. Tunga na siya class, no? Pero nga naman ni iyahang kuan nga naman siya sa ubos. Atong i-check ang atong design sa design kani, no? Atong i-right click, ginagamay siya. Tan-aw na to ang preferred size. Gamay ra gyud day siya. Preferred size. Anyways, ingani gid siya class pag naka-PACK pero kung na-plaster ninyo inyong mga components uban, okay ra na. Anyways, so basta kay nito nga man to ang ato ang successful man nito nga ang ato ang dialogue. Pag click ana, nito nga ang dialogue.
Okay? So that's it, everyone, for creating a dialogue and how to code and apply and create a dialogue or a model. So I'm gonna explain what is the difference between if ma-false ni ang katulong nga parameter. Okay? Gi-false na ako siya, and then let's run our program again to see the um impact of the false and true. So naka-false na siya na pag i-click na ako dinhi sa button, 'di ba? Makapag-interact paghapon ko, and then mo create siya daghan kaayo nga mga forms. Okay? Maka-navigate ko bisan asa. Okay? 'Di ba? So dapat i-avoid nato na siya nga kind of kanang bitang tawag ani mistake, common mistake. So dapat i-true jud nato kung maghimo tag mga modal or JDialog, naka-true gyud dapat ang ikatulo nga parameter. Okay? Kania siya is title lang na siya nga mo appear dito sa taas. Okay? So guys, this is this is all for this demonstration, and I hope you understand what I am talking about and apply it to your project right away. Okay, so see you.